Sa mga nagtatanong nga po pala sa akin kung paano po mag-apply dito sa Japan, i-visit nyo lang po yung page ng RHB Placement Agency, MRDC, or Multi-Resource Development Incorporation, Yun. Incorporated. Correct me if I'm wrong ha. Tapos, madami na po yung mga agency. Kapag kinlik nyo po yun, or prudential, check nyo din po. Kapag kinlik nyo po yun, mag-a-appear na po yung ibang agency pa Japan. So, ituturo ko nga po pala sa inyo kung ano po yung mga requirements na kailangan nyo dalhin pag nag-apply po kayo dito pa Japan. So, ito po yung mga kailangan nyong requirements. And guys, pag mag-a-apply nga po pala kayo dito, dapat po buo ang loob nyo. Huwag po yung mag-a-apply kayo tapos bigla po kayo mag-quit, no? Sayang naman po yung mga ginastos nyo kasi po malaki po ang gastusan kapag ka nag-a-apply po tayo. Sa mga nag-a-apply nga po pala guys, mas mainam po na kompleto po yung requirements nyo para hindi na po kayo i-follow up nyo to, ano po, mas okay po na dala nyo na po lahat ng requirements. Yung payos nyo po, especially po yung passport, tapos yung e-reg, yan, 2x2 picture, 1x1 picture, para po kompleto na po ang mga kailangan nyo. Guys, pag mag-a-apply nga po pala kayo, huwag po kayong maniniwala kung kani-kanino. And i-check niyo po pala kung legit yung agency. Kasi po marami na pong gumagaya ng mga page nila and marami na din pong scammer sa paligid. And wala po kayong babayaran na placement fee kapag ka mag-a-apply po kayo dito pa Japan. No? Ang babayaran nyo lang po kapag ka nag-start na po kayo or na-select na po kayo ng employer, ang babayaran nyo lang po ay yung accommodation fee. Pag nag-aral na po kayo ng 3 to 4 months ng Japanese language. Yun lang po.